So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, napagawa po tayo ng content ngayon kasi merong inamin itong si Aling Maliit, itong si Gloria Macapagal Arroyo. Ang kapal talaga ng mukha nito, no? So ito, pakita ko sa inyo, no? So umamin si Gloria Macapagal Arroyo na isa sa mga napag-usapan nila ni dating Pangulong Mau Diggs or ni Duterte ay kinukumbinse ni Aling Maliit na maging aktibo ulit si Digong sa politika. Yon. So ito, basahin na lang po natin to, no, para mas malinaw, okay? Gloria Arroyo confirms urging ex-President Digong to be active again in politics. Okay, continue lang natin, no? Former President and now Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo on Tuesday confirmed that she encouraged former President Rodrigo Duterte to be active again in politics. Arroyo released a statement confirming Senator Bongo's statement following the informal meeting among Arroyo, Duterte, former Senate President Vicente Soto III, and former Executive Secretary Salvador Mandiela. So ito yung punto, mga kababayan. Ito na. So malinaw po mga kababayan dito, no, na syempre nakita naman po natin na may mga pictures po talaga na nakipag-usap talaga itong si Aling Maliit kay dating Pangulong Duterte. At hindi lang po yan, pati rin po kay Lugaw ay nakapag-usap din itong si Aling Maliit. So syempre, kilala naman po natin ang ugali po ni Gloria. Isang malupit na manipulator yan. Paano ko nasabing manipulator yan? Sobrang basic lang naman mga kababayan. Ano ba ang nangyari sa Pilipinas nung siya ang naging presidente? Ang daming anomalya, ang daming kamalian, at especially mga kababayan, sobrang lapit din po ni Gloria Macapagal Arroyo sa China. So ito, gumagawa siguro si Gloria Macapagal Arroyo ng mga kaalyado ulit na pro-China at saka mga salot sa lipunan. Ako naniniwala talaga ako mga kababayan, no, na karamihan talaga ng mga salot maliit. O, kasi ako meron akong taniman ng palay, yung mga salot dun maliliit. Yan, parang si Gloria, maliit, di ba? At paano ko nasabi na manipulator po talaga si Gloria Macapagal Arroyo? 'Di ba, kung maalala po natin, no, na ang isa sa pinaka-reason kung bakit tinanggal si ERAP nung EDSA 2, yung kabulukan na EDSA 2, dahil daw po ay kurakot daw at plunderer si ERAP. Well, mga kababayan, kasi hindi po yan ang sinasabi ng trading economics. Itong trading economics po na ito, mga kababayan, isa po itong legit na source ng ekonomiya po ng buong mundo. So ito, papakita ko sa inyo, no. So naging presidente sa ERAP, no, 1998 hanggang 2001, kung di ako nagkakamali, no. Tama ba? Oh, I guess so. So makikita po natin dyan, mga kababayan, no. Ito, yung pinapakita ko sa inyong graph, ayan po yung graph ng corruption rank po ng Pilipinas. So kung mas mataas, ang ibig sabihin nun, mas malala po ang korupsyon. So kung makikita nyo dyan, mga kababayan, nung panahon ni ERAP, 2001, di ba, tumaas po yung korupsyon. Pero hindi po katulad nung naging presidente po si Gloria Macapagal Arroyo, na talagang overwhelming po yung pagtaas. So makikita nyo dyan, no, from 2001 hanggang 2010, ito po yung pinaka-peak sa history po ng Pilipinas na mayroong pinakamalaking korupsyon. At nangyari po yan sa panahon po ni Gloria. Well, ito kung makita nyo dyan, bumaba nung panahon ni Pinoy, and then tumaas ulit nung panahon ni Duterte. So ngayon, ang abangan ngayon natin dito sa 2023, kung bababa ba ito sa panahon po ni PBBM. So by the way, mga kababayan, ibang topic naman yun. So ang pinupunto ko lang dito, mga kababayan, si Gloria po ang pinaka-worst na presidente na meron tayo. Dati ang akala ko si Panot pero mga kababayan, kasi yes, si Panot, di ba, alam naman natin na palpak yun, pero meron naman siyang nagawang okay naman, especially nga po sa pakikipaglaban po sa West Philippine Sea, na hindi po nagawa ito ni Duterte at saka ni Gloria. Pero ang pinupunto ko lang dito, mga kababayan, di ba, sa pinaka-history po ng Pilipinas, ang pinaka-worst po na nagkaroon po tayo ng pinakamataas na insidente ng ranking sa buong mundo ng korupsyon ay panahon po ito ni Gloria. Pagkatapos, di ba, ang dami niyang kabalbalan unang-una, Hello Garci, then Jose Pidal, di ba, yung ZTE, yung kay Jokjok Bolante. Ang dami And then mga kababayan, no, ang pinaka-bullshit kasi dito, mga kababayan, ito papakita ko sa inyo. Okay? Ito, balita ito noong 2019 sa CNN. So basahin natin Arroyo thanks Duterte for SC's junking of plunder case against her. So ang pinakahuling kaso po ni Gloria Macapagal Arroyo
ay na-acquit po nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At ang nakakapagtaka dito mga kababayan, bakit nagpapasalamat si Gloria Macapagal Arroyo kay Duterte? Hindi naman hawak ni Duterte yung Supreme Court. Kasi nga po, hiwalay naman na sangay ng gobyerno or branches of government ang Supreme Court sa Office of the President. So ang tanong dito, bakit nagpapasalamat si Gloria Macapagal Arroyo kay dating Pangulong Mau Diggs kung bakit siya na-acquit? So, ayan po mga kababayan. So, basahin lang po natin to dito, no? Ang sabi dito, former President and House Speaker Gloria Macapagal Arroyo gave President Rodrigo Duterte credit for the dismissal of plundered charges against her in connection with the alleged misuse of charity funds during her term. So, ayan, no? May problema pa pala sa charity fund. Just go. Most of all, thank you that when you become president, you provided the atmosphere in which the court had the freedom to acquit me of the trumped-up charges of my successor and your predecessor. She said at the appreciation dinner she hosted for Lawmakers Tuesday where Duterte attended. So ito mga kababayan, no? Kung talagang may kasalanan po talaga itong si Gloria Macapagal Arroyo, para sa akin mga kababayan, medyo weird lang po kasi ito na bakit ang papasalamat si Gloria Macapagal Arroyo dito nga kay dating Pangulong Duterte sa pag-acquit sa kanya ng Supreme Court. Judicial system po kasi yung Supreme Court. Hindi naman ito hawak ng presidente. So, kung makikita po natin mga kababayan, no, halos lahat po ng mga isinampang kaso ni dating Pangulong Panot dito nga kay Gloria Macapagal Arroyo ay na-acquit nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, paano na natin makukonvict si Gloria Macapagal Arroyo? Halos lahat na nga siguro ng kaso, as in lahat na nga ng kaso ni Gloria about plunder, inakwit na ni Duterte. At saka bakit kay Duterte ka nagpapasalamat? So ang ibig sabihin ba nun, na-impluwensyahan ni Duterte yung Supreme Court? And then eventually, makikita ngayon natin itong si Gloria Macapagal Arroyo na dumidikit po sa mga Duterte. So, nakita naman po kasi natin mga kababayan, no, na talagang itchapwera po si Aling Maliit sa PBBM administration. Kung maalala po natin, di ba, si Gloria Macapagal Arroyo po ay yung Deputy House Speaker ng Congress. So, siya yung second to the highest ranking po, kasunod ng House Speaker po sa Congress. Pero eventually, na-demote siya. Kasi nga, nahuli na naglalabing itong si Aling Maliit para nga palitan itong si Martin Romualdez. So, alam naman po natin mga kababayan, no, na ang isang tao po na pwede pong magprotekta kay PBBM sa Kongreso ay si Martin Romualdez. Kasi po, yung impeachment trial po ay nagsisimula po yan sa Congress. So, ang kapal ng mukha ni Gloria Macapagal Arroyo para maglabing at kunin yung pamumuno po ng Kongreso. Pero even doon mga kababayan, ang pinupunto ko lang kasi dito mga kababayan, no, sa nakikita po natin ay gumagawa po ng alyansa itong Duterte at saka Arroyo for their political gains. At makikita po natin mga kababayan, no, na isa sa mga pinaka hindi ko talaga nagustuhang post ni Sara Duterte ay yung pagdikit-dikit nga po niya kay Gloria. So ito po yung post ni Sara. So itong sabi dito ni Sara Duterte, nakatabi nga ni Sara Duterte itong si Gloria, si Aling Maliit sa eroplano. Ang sabi niya dito, okay, the unbothered with the upset, untangled, unsettled, untie. So syempre, di ba mga kababayan, kapag ganito kasi mga cryptic na message po, talaga nagkakaroon po ng speculation sa mga tao. Pero ang malinaw po dito mga kababayan, ay nagiging mentor po sa politika ni Sara Duterte itong si Gloria Macapagal Arroyo, na which is para sa akin is a very bad sign. Hindi magandang senyales ito. Kasi ang dami mo naman pwedeng maging mentor sa politika, bakit si Gloria pa? Isipin niyo mga kababayan, no, kada issue na nagkakaroon po si Gloria Macapagal Arroyo, palaging nakadikit at palaging nakasuporta sa kanya si Sara Duterte, na hindi ko po talaga nagugustuhan nito. At alam naman po natin mga kababayan na pinakabulok at pinakapangit at pinakawalang yang presidente po sa kasaysayan po ng Pilipinas, si Gloria Macapagal Arroyo. Tapos ngayon, si Sara padikit-dikit sa kanya. Ang pangit ng trip ninyo, ang baho ng mga trip ninyo. So yun po mga kababayan. So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa ginagawa nga po ni Gloria Macapagal Arroyo na pagbuo nga po ng alyansa? Okay ba sa inyo to? Maka-Gloria ba kayo? So, paki-comment na lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan mga kababayan. No? So ngayon po, hindi po ako makakapag-livestream kasi kung makita ninyo, nasa Aklan ako ngayon.
Siguro mga 3 araw pa ata ako dito. So yun po, mamimiss ko po kayo. Kita po ulit tayo sa susunod na live stream. Siguro Friday or Thursday ata. So thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Babush!